takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay umahamak sa karunungan at turo. Walang pabayaan ng kautusan ng iyong ina. Sapagkat sila'y magiging tali ng biyaya ng iyong ulo at maanggantas sa ligid ng iyong leeg. Tayo po'y manalangin, hindi natin kay Sister Dea ng panguna. Tayo po'y manalangin ang maraming salamat, Panginoon, sa napakagandang umaga na ito. Pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa pagbibigay mo ng teksto ng pag-aaralan, Panginoon, at pagbubulay-bulayan. Matulungan niyo po, Panginoon, ang alipin yung ngayon sa mga oras na ito, Panginoon. Ipong bigyan ng sapat na kaalaman sa Kanya, Panginoon, at makahayag ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Tulungan niyo rin po siya, Panginoon, na magsalita siya ng ganon sa inyo, Panginoon. Huwag ng ganon sa Kanyang sarili, Panginoon. At Ama, kung sino mo po, Panginoon, ang bigyan po kayo ng conviction sa bawat puso, Panginoon, na nangangailangan pa sa inyo, Panginoon. At Ama, alam po namin na walang karapatan ng diablo na magwasak sa aming kalagitnaan, Panginoon. At Ama, maraming salamat po. Alam po namin na pagpapatuloy niyo po kami ng inyong banal na Espiritu sa mga oras na ito, Panginoon, na pinapunahin, Panginoon, ang pagpagulan ng aming dalangin sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. Umagat ng ating pag-aaralan sa umaga ito ay A Prudent Life. Ito nga po sa ating teksto na ating binasa. Ito ay kawikaan ni Solomon na kung saan siya yung tao na binigyan ng Panginoon ng tulong na sinabi niya wala nang nabuhay pa at mabubuhay pa, na pagkakalooban ng ganoon ng dulong na nauna pa at mabubuhay pa pagkatapos niya. Ano bang ibig sabihin ng prudent? Means to be cautious, careful, a mark of wisdom, the ability to govern and discipline oneself by the use of reason. Yan ang ibig sabihin niya. Sabi nga niya rito, ni Haring Solomon, pinapakita dito sa verse 7, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay umahamak sa karunungan at turo. Bilang isa sa mga tinawag ng ating Panginoon na kanyang mga anak sa umaga nito, kailangan daw nating malaman sa ating sarili na sa buhay na ito, gumagawa tayo ng mga choices sa buhay natin. Naniniwala ko kayo doon? Sariling desisyon. Bakit? Sapagkat binigyan tayo ng karunungan ng ating Panginoon. Sa pamumuhay na mayroong pagpili, a prudent or dignified life, yan ay pinipili ng isang tao. Kaya yung mga taong hindi ginagamit ang kanilang sariling pagpili o hindi masyadong nag-iisip o para bagang nag-iisip na lang madalian sa kanilang sarili, naroon kung minsan dumarating sa puntong nagsisisi sila sa bandang huli sa kanilang buhay. Kaya nga po dito, yung pagpili pa lang natin kung tayo ay tumanggap sa ating Panginoon, ito yung isa ng napakagandang pagpili na ginawa natin. Ngayon, mayroong mga kakaharapin tayo na difficulties. May mga struggle na mamimit tayo sa buhay natin ito. Once na pinili natin ang magandang buhay kay Kristo. Bakit? Mayroong pumuposisyon.
mayroong mga hadlang sa atin na magandang layunin ng buhay natin ng ating pagpili sa Diyos. Sa pagpili natin ng mabuti dito, mayroong ibinibigay ang ating Panginoon na wisdom at syempre nakikipag-communicate tayo sa ating Diyos na buhay araw-araw, di po ba? Yung communication natin sa Kanya, ito yung magsisilbing gabay natin para patuloy natin piliin yung mabuti. Para patuloy natin piliin yung karunungan sa Diyos, sa buhay na ito, kung ano yung gagawin natin para sa ating buhay, para sa ating mga anak. Araw-araw ay pagpili. At kailangan natin ng divine guidance. Kanina yun. The divine author ng pagpili natin sa mabuti ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Itong pinili nating buhay na ito ay sarili natin. Hindi pinili ito ng ating mga magulang. Sarili natin ito. Kaya nga po, para maging maganda yung ating pagpili, kinakailangan natin sundin yung tatlong guidelines nito to stand out to live a prudent life. Sabi niya sa una, seek wisdom. Bilang mga anak ng Diyos, patuloy dahil natin hanapin yung dulong. Yun daw yung magandang pagpili. Naunahin ng tao ang karunungan na piliin. Bakit? Sapagkat yung dulong hindi mawawala. Hindi mananakaw. Hindi pwedeng agawin ni numan. Hindi kagaya ng mga bagay sa mundo ito na iniipon, iniimbak, ina-accumulate ng mga tao. Pwedeng may scam, diba? Pwedeng manakaw. Pwedeng mapunta sa ibang kamay. Napakadaling mailipat yan. Yung pinaghihirapan ng tao. Kaya dito sabi niya, hanapin daw ang dulong. Si Solomon, nung magkaroon siya ng pagkakataon, na pagpiliin ng Diyos, humingi sa ating Panginoon, una niyang pinili ang dulong. Para saan ba yung dulong na hiningi niya sa Diyos? Mga minamahal? Diba, isinet aside niya yung kanyang sarili. Inisip niya, humingi siya ng tulong para paunahan ang bayang Israel nung iniwan na siya, nung ipinagtagubilin sa kanya ng kanyang ama. Yung wisdom is the application of knowledge. Amen. Get some knowledge it can acquire through study. Yung dulong na-acquire niya, nakukuha niya sa pag-aaral, pupunta ka sa mga school, kaya nga yung learning, di ba, from kinder, prep, nursery, hanggang college. Hanggang makakuha ka ng mga master's degree mo. Na-acquire mo yung mga learning na yan. You can get some truth through knowledge sa pamamagitan ng pakikinig, sa pag-aaral, makakatuklas ka ng maraming mga liwanag and understanding. Nakukuha yan sa pakikinig. Kaya sabi nga niya, yung sumasagot bago makinig ay mangmang ang taong iyon. Kaya makita mo, kapag tayo makakuha ka ng dulong, matuto kang makinig, di ba? Kaya isang tengang handang makinig, pusong handang natuturuan. Ngayon, yung knowledge na to, apply all the things in real situation. Yun, magiging wisdom siya. Kahit napakarami mong dulong, kapag hindi mo ito na-i-apply, walang kwenta ang iyong karunungan. Para magiging wisdom ito, it needs application. In real life, sa tunay na buhay, na-i-apply mo na yung na-acquire mong knowledge ng dulong sa mundo ito. Kaya nga po,
Meron niyang awitin akong naririnig. Sabi niya, when the realities of life, the situation that I must face. Diba? Yun yung reality ng buhay. Yung realidad ng buhay. Na kapag ikaw yung maharap na sa mga sitwasyon, may hirap, na dito naman ay kaya mong i-apply yung nakuha mong dunong, yung na-get mo na katotohanan, o yung tinanggap mong katotohanan sa iyong puso. Ayun na yung Islam. Kaya madali mong napagtatagumpayan yung mga struggles na dumarating sa iyong buhay. Bakit? Sapagkat pina-apply mo yung dunong. Ano yung dunong ngayon? Sabi nga niya, sa 1:7, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Kaya kapag ang isang tao, natuto siyang magkaroon ng takot sa ating Panginoon, matatakot din siya na gumawa ng kasalanan sa harapan ng Diyos, di po ba? Naghihinay-hinay siya. Natututo siyang humingi ng patnubay sa Diyos sa lahat ng kanyang mga paglakad. Kaya yun yung sinasabi ni Haring Solomon. Na sa araw ng iyong kabataan, sa kaarawan ng iyong kabataan, ay managin mo ang Diyos. Hindi mahuli ang lahat. Hindi mahuli yung lahat. Kaya na kapag isang tao na isang dunong, napagtatagumpayan niya ano man yung mga bagay na dumarating sa kanyang harapan. Minsan, ano na, komplikado na yung mga nangyayari. Sabay-sabay. Pero dahil alam mo, kilala mo, at alam mo kung sino at sino ang iyong katakbuhan, kaya nagiging kalma ang iyong buhay. Hindi po ba? Nagiging kalmado ka. Sabi mo mayroong Panginoon na nariyan siya, na tumutulong. Na dito natin makikita na yung buhay ng Kristyanismo, pagiging Kristiyano, hindi lang teorya-teorya yan. Hindi lang katmang isip yan. Hindi lang po yan imagination. Ganito pala ang buhay ng Kristiyano. Mga kapatid, hindi artwork lang yan. Hindi yan drawing. Hindi lang yan panaginip. Ang buhay ng isang Kristiyano. It is a life to live. Ito yung buhay na ibinubuhay natin, na mararanasan natin sa paglipas ng araw, sa pagdating ng umaga at paglubog ng gabi. Di ba? Pagdating ng gabi, paglubog ng araw. Makikita mo yan. Kung ano nga ba talaga yung buhay, nag-ibig na ibuhay natin ang ating Panginoon. Kaya yung to live a life victoriously na mayroong pagkakagumpay, kailangan daw natin hanapin lagi yung wisdom, yung dulong na nagmumula sa ating Panginoon. Kasi ang tao marunong din siya eh. Di ba marami tayong kilala mga tao na mga marunong? Pero pagdating sa mga mabibigat na desisyon sa kanilang buhay, napag-fail sila. Nagkamali ako sa desisyong ginawa kong ito. Kaya walang unang pagsisisi. Laging nasa hulihan. Pero ang tao, natututo siya, nangingil ang dulong ng Panginoon, ang patnubay ng Diyos. Hindi siya magsisisi sa huli. Bakit sa umpisa ka lang, iniaayos na ng Panginoon yung ating mga lakad. Kaya nga ang Kristyanismo, ang pamumuhay natin bilang isang Kristiyano, hindi rin ito entertainment eh. Hindi entertainment. May mga data entertainment minsan. May mga qualification yan eh. Kailangan marunong kang magkatawa. Kailangan minsan paano yung mukha mo. O minsan marunong ka rin dulong, di ba? Para kaikot-ikutin mo yung audience mo. Para mapabilib mo sila, mapataya mo sila.
Pero hindi ito sinusukan natin mga kapatid eh. Hindi ito yung ating tinanggap eh. Hindi dahil mayroong entertainment noon, mayroong naghikayat lang sa atin na tao kaya nahikayat tayo, kaya tayo tumanggap sa Panginoon. Hindi. Kundi ito'y gawa ng Holy Spirit sa ating mga puso. Inner man. Yung gawa ng Diyos sa panloob na tao. Kaya yun yung dinago ng Diyos sa buhay natin. Kaya pag gano'n ang karanasan natin kay Kristo, kapag malalim yung karanasan natin, yung ginawa niya sa ating buhay, talagang hinahanap natin yung gawa ng Diyos sa atin. Ikita mo magiging malalim ang karanasan kay Kristo. Kaya hindi lamang basta-bastang konting problema ay nawawala ka na. Nag-give up ka na. Hindi ka nakadadalo. Hindi yung sa konting salita lang, natitisod ka na. Kundi sa mga bagay na iyon, dahil alam mo, malalim ang iyong karanasan kay Kristo. Bakit sinasabi kong malalim? Dahil yung gawa ng Diyos dito sa kaluluwa natin, sa puso natin. Ay merong padlabas na gawa. Ibig sabihin, nagmamalites. Yung gawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga po, sa mga simpleng buhay ng mga Kristiyano, sabi nga niya rito, huwag daw nating kaligtaan na kilalanin siya. Sabi niya sa 3:6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Ito yung dunong na maaaring maging kayamanan ng isang tao. Na sa iyong mga lakad, sa paglakad ng isang tao, na hinahanap yung patnubay ng Diyos sa lahat ng kanyang mga lakad. Kapag na-neglect natin yung bagay na yun, mapapahamak tayo mga kapatid. Naiisip namin, maaaring ito na, okay lang yung lakad ko. Kaya ko na to. Nasa akin na lahat ng dunong. Nakuha ko na. Degree holder na ako. Ito na, papunta na ako sa aking tagumpay. Useless yan. Kapag hindi minaknowledge ang Panginoon sa buhay mo. Nasa lahat ng learning na yan, na natutunan mo, na nakuha mo, ay hindi mo kinilala ang iyong Diyos. Baka malilinis ka pa rin. Baka meron na mapapatayo na yung tagumpay. Pwede pa rin mawala yan. Sa akin na itong posisyon na ito. Yung pala mayroon pang masigit na pagpapalain ng Diyos. Kapag hindi ka naging malinga, kapag hindi mo siya inacknowledge, kapag hindi ka rin nagtiwala sa Kanya. Eh sabi niya sa 3:5, di ba? Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. At huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Yun din ang risk eh. Kapag na-neglect ng tao yung bagay na to, yung mga anak na to, sinisend natin sila sa eskwelahan, at nakuha lahat ng knowledge na kailangan nila, pero ang kapanganin dito, kapag na-neglect yung bagay na to, na hindi nila i-acknowledge ang Diyos sa buhay nila, hindi sila nagtiwala sa Panginoon, mapapahamak kayo ang tao. Kaya napakaganda na ang tao nagiging matalino siya sa buhay na to kung marunong din siyang makipagkapwa-tao, di ba? Kasi galing marunong ang tao eh. Pero kung hindi siya marunong makisalamuhan sa kanyang kapwa, na-retired lang siya. Wala siyang ibang nakikita kundi sarili lang niya. Hindi niya nakikita yung kanyang kapwa. Useless. Walang kabulungan yung bagay na yun. Kaya nga, yun ang magiging problema. Sa simpleng problema ay hindi niya mapagtagumpayan ito. Hindi nila kayang solusyonan.
Kaya sabi ko nga yung dudong sa mundo nito, pwede kapag may pera ka, pwede kang pumasok sa mga exclusive na mga eskwelahan. Makaka-acquire ka ng maraming mga diploma. Mag-excel ka pa sa mga eskwelahan. Pero ang pinaka-ano dito ng ating Panginoon, isig na ituro talaga sa atin ng Panginoon, yung ang tao magkaroon siya ng takot sa Diyos. Na kapag ang tao nagkaroon siya ng takot sa Panginoon at nagmamahal din siya sa Diyos, mamahalin niya ang Panginoon. Nang gaya ng kanyang sarili at ang kanyang kapwa. Pag minahal mo ang iyong kapwa, ibig sabihin hindi lang ang iyong sarili ang iyong hihindihin. Nasaktan ako, tinabi ako, maraming na lang ang iisipin mo. Kundi dito matututo kang magparaya. Di po ba? Matututo kang intindihin ang kalagayan ng iyong kapwa at kahit sa iyong sarili. Doon mo matututunan unahin ang kapakanan ng iba kaysa sa iyong sarili. Kaya nga po dito, walang kwenta ang lahat ng achievement ng tao kapag hindi nila ng knowledge ng Panginoon. Kaya minsan pag sobrang gulo ng tao, nakakapag-isip pa siya na kunin, kamkamin yung para sa mga sa iba. Kaya alam niyo kapag iniisip ko yung kalagayan ng ating bayan, kung marinig niyo yung mga comments ng ibang mga leader sa ibang bansa, kung magbansag tayo magmasid, ang ating bayan ngayon, anong image? The most corrupt county. One of the most corrupt county. Bakit may mga leader na kanilang hinihinsin nila yung sarili nilang mga kapakanan? Dapat sa ating mga panalangin, sinasama rin natin yung mga itinatayong leader ng ating Panginoon. Amen. Kasi ang Diyos din naman ang nagululog sa kanila Kagaya ng aming, ngayon, dito na, hindi lang yung pinagagawa ng China. Saan ba yun? Tapos ito naman sa Pagig at saka Makate, yung aming global city. Mismo, magkakababayan, mahanang may Makati, inaaraw pa yung sa umundan pa lang na Pagig, pero origin talaga nun. Kung yung pagbabasihan sa history sa Pagig talaga. Ay makita mo yung ang tao ngayon, yung kanilang dunong, pwede mo na-influensyahan yung mga taong matataas pa para mapatayo pa yung hindi sa'yo. Pero yung learning na nanggagaling sa'yo, yung wisdom na galing sa'yo, una-una'y maginahon, magandang loob, mapagmahal, mawawaling, ipinagpapauna yung iba, kahit sa sarili. At kung ano yung mahal ng Diyos, yun din ang iyong mamahalin. Kaya yung pinakamagandang ginawa ng Diyos sa buhay natin, na hindi nagawa ng ating kuminsan lang, sa karunungan na pwede magpalalo din ang tao Pwede din siyang magmalaki. Nagiging na yung kanyang kapwa. Kaya yung dunong na hindi na i-share sa iba, useless yan. Yung talent, yung riches, na hindi na i-share sa iba, wala rin kabuluhan yung bagay na mo. Kaya nga, respect that. Yung true wisdom, meron din daw tayo respeto sa Diyos. Know God. Pagkilala sa Panginoon, naluwalan ng lahat, controls all, siya rin yung kumukontrol lahat ng mga bawal dito. Tumingin na kayo sa langit. Tayo, itong mundo natin, di ba umikot yan? Umikot? 365 days a year, 366 days a leap year,
Pero bakit tayo nakatayo? Ikot, di ba? That's because of gravity. There is God who controls everything. Who set up all, nakaset up na lahat ng mga bagay na yan. Who put, sabi niya, inikalagay niya kung saan niya ibig ang mga bagay na yan. Kaya tayo, nilagay niya tayo dito sa Pilipinas, di ba? Eh, hindi na tayo nag-question, ba't andito tayo sa Pilipinas? Sana sa Amerika na lang ako, nakakaya naman yung mga Pilipino. Sana sa Japan, maunlad, disiplinado yung mga tao doon. Pero dito tayo nilagay ng Diyos eh. Mayroong purpose ang Panginoon. Mapalat pa rin tayo, maganda yung kulay natin eh. Hindi tayo nagigising. Hindi tayo napunta sa Jamaica, hindi tayo taga-Jamaica. Hindi tayo sa Nigeria. Hindi tayo rin sobrang puti. Katamtaman lang. Kaya mga iba naman. Kaya sabi niya tawid din, huwag kang mahihirap. Mga iba nilalagyan pa ng ibig ng sampay yung ilong. Umaba. Yan na yan. Nakaset up na yan. Bigay na yan ng Diyos. Gamitin mo na lang ang mahalaga normal yan na binigay ng Diyos sa atin. Kaya dahil sa mga bagay na yun, na mga ginawa niyang control, sabi niya, everything, yung storm, sabi niya, maging yung itong yung bagyo na yan. Hindi mo yung nangyari lang na kalamidad nung nakaraan, di ba? Ano lang yun eh. Walang bagyo. Ulan lang ng ulan ng ilang araw. Pero, nasa control pa rin yun ng Diyos. Pero natin makikita yung kanyang kapangyarihan. Na kapag pinahintulot niya yung isang bagay, nangyayari yun. Amen? Amen. Kasi kapag ang tao matuto siyang tumingala sa langit at makita yung mga evidences na mayroong Panginoon na gumawa niyan. May presence ng Panginoon ay iniiran yan sa lahat ng mga bagay na nandito sa mundo. Matatakot ang tao dapat eh. Kahit nasa dilim siya, kahit nasa ilalim siya ng dagat, dapat ang tao matakot na siya sa Panginoon eh. At kumilala na siya sa lahat ng kanyang mga paglakad, kilalanin mo siya. Yung kapangyarihan ng Panginoon, hindi yan magagawa ng sino mang tao eh. Di ba ba? Walang tao makakagawa niya. It's wisdom to respect the presence of God. Pero ang manmangan ng kanyang sasabihin sa kanyang puso, sabi niya dito sa mga awit, chapter 53 verse 1, ang mangmang ay nagsabi sa puso niya walang Diyos, nakapahamak sila at nagsigawa ng katuklang-tuklang, nakatamaan, walang gumawa ng mabuti. Kaya yung taong mangmang, yung taong walang dunong, yung taong hindi nag-iisip, sasabihin niya sa kanyang sarili walang Diyos, kaya iniisip niya walang Diyos, walang pakundangan kung sila'y gumawa ng kasamaan. Di po ba? Isipin na lang yung bagay na yun. Sabi pa niya sa verse 2, tinungnan ng Panginoon ang anak ng tao mula sa langit upang tignan kung may sino mang nakakaunawa at tumahanan sa Diyos. Bawat isa sa kanila ay tumalikod. Sila'y magkakasamang naging mahalay. Walang gumawa ng mabuti. Wala kahit isa. Sabi yung naging kalagayan ng tao, mga kapatid. Kaya naging mangmang ang tao. Kaya nga sinabi dito ni Solomon, na sa umpisa na tayo nagkaroon ng takot sa kanya, doon pa lang nagkaroon magdulong ang tao. Doon pa lang siya naging marunong na iyong kilalanin ang Diyos na lumalang sa iyo.
na nagbibigay sa'yo ng lakas para kayo makapaghanap buhay. Sa mga estudyante, para makakuha ng mataas na score. Diba? Eh, mapalad na yung mga nagkalooban ng Diyos ng dulong eh. Matataas na mga IQ nila. Na maaaring marami pang learning, wisdom, nagiging wisdom yan. Kapag hihingi mo at ginamit mo yan para sa kapakanan ng Diyos. Pero kung para sa sarili mo lang iyan, nagbibigo ka pa rin. Nagiging malungkot ka pa rin, ikaw ay magiging masaya. Kaya kung doon lang makukuha rin sa tulong ang kaligayahan ng tao, sana hindi na tayo masaya, di ba? Ako hindi naman ako ganun. Yung mga ibang kagaya ng iba na talagang matataas ang IQ. Kaya kailangan talaga mag-aral ng mag-aral para lang may share, di ba? Di ba? Sabi niya nito, prudent life know that there is God. Meron kang takot sa Diyos, meron kang pagmamahal sa Kanya, at nagtitake ka ng attention sa Panginoon. Yung binibigyan mo talaga siya ng oras sa iyong buhay. Kasi may mga tawag ka ng panahon sa Panginoon eh. Kaya na yung iba, iniisip nila, yung kanilang sarili lang ang kanilang binibigyan mismo ng atensyon. Diba? Kaya sabi nila sa kanila ako magseryoso sa aking paglilingkod. Kapag naman akong ginang-sign, meron akong sapat na panahon dyan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. E pagdating sa Panginoon, walang oras, diba? Kaya mga talagang tao eh, na binibigyan ng prioridad ang Diyos sa kanilang puso. Umaaring ikaw ngayon sa umagang ito. Na para bagang wasting time na lang yung pagsamba sa Diyos. Yung pagpunta-punta sa mga gawain. Na kuminsan isa, dalawa, tatlong kaluluwa ang yung dadatnan sa mga lugar ngayon. Pero alam niyo po ba, ito yung pinakamagandang buhay, yung dunong na malaman natin na mayroong Panginoon na nagbibigay tayo ng direksyon sa ating mga buhay. Nakapagwala siya na nag-direct sa atin sa buhay na to, mapapahamak pa rin tayo. Kasi may mga choices tayong pinipili. Ano yung mga choices na yan? Maaaring mga desisyon na yan para kayong kurso na kukunin. Itong kurso bang ito? Para ba sa akin ito? Di ba makakaituhan ang ating pananampalataya? Maging yung buhay na yung pipiliin sa trabaho ninyong papasukan. Itong trabaho nito ba hindi ba maka-apekto sa ating paglilingkod sa Panginoon? Choices, di ba? Maaaring sa iyong future mate, sa iyong pag-aasawa. Maka-apekto rin yan. Maaaring maka-apekto rin yan sa iyong paglilingkod. Conforme sa trabaho niyong pipiliin. Ang daming standard, guwapo, maganda, matalino, mayaman ba? Yun na ang standard. Maganda kung nasa kanyang katalingan na yun. Pero parang pinaka-standard, yung siya ay
walking close with God. Sana siya yung napakatapat sa Panginoon. Hindi panlabasan nyo. Umapalag ka. Kung panlabas, panloob, ay maganda sa Kanya. Kaya lahat ng mga choices na ginagawa natin, maging matalino tayo. At magiging wisdom yung bagay na yan kapag inilagay natin sinapurban ng ating Panginoon. Ito rin yung gusto ng Diyos para sa atin. Pangalawa, sabi niya, prudent life. Una, seek wisdom. Pangalawa, accept correction. Sabi niya dito sa Proverbs chapter 12, verse 1. Sino mang umiibig sa kasawayan ay umiibig ng kalaman, ngunit siyang nagtatanim sa kasawayan ay akal. Sabi niya dito, who loveth instruction loveth knowledge, but he that hateth reproof it brooks it. Sabi niya, hangal, magiging hangal ka. Kung maaari ang tao, minsan ayaw niyang to be corrected, di ba? Yan ang pinakaayaw ng tao eh. Kasi ang tao minsan gusto niya perfect yung kanyang ginagawa. Pero, kahit gaano ka pa kabanal, ka-perfect ka, sa iyong buhay, meron pa rin mga mistakes kang namimiss sa buhay mo. Ang perfect lang talaga ang ating Panginoon. Sabi niya, but wise realize that correction is a source of knowledge. Magiging matalino ka dyan. Kaya sabi niya, yung magmanggaw ayaw niya na siya'y natataway. Kaya nakakita na kayo ng gano'n, pinapatigas ang kanyang dilig. Kapag sinaway mo, mas magaling pa. Diba? Kaya sa espelahan. Kaya daw natin namimit yung correction na to. Di ba pag nag-exam? Paano kung sabi ng teacher, nag-review ka ng nag-review, tapos sabi ng teacher, correct your own paper. Parang walang ka-trail-trail, ano? Bakit? Ano yung risk to kapag correct your own paper? Alam mo, baka naman yung katabi mo ano lang, buburahin na niya. Minsan, tinitest ko yung stela ko ng ganon. Spelling. Sabi ko, tignan niyo yung papel niya, tignan niyo kasama yung answer niya na spelling. Maya-maya mo din, nagbabalik tayo ng lapis. Mabalik ka din lapis. Bubura. Gusto nila makakuha ng perfect. Pero para may test mo kung talagang siya ay matapat, please write your answer on the blackboard. Dahil hindi galing dito, kapag siya na lang ang gagawa, mali na yung isusulat niya. Di po ba? Pwede rin exchange paper. Kapag exchange paper naman, ano naman ang pangalan doon? Magkaibigan, magkatabi. Magkasintahan, magkatabi. Love, burahin mo na yan. Sweetheart. Pwede rin niyang burahin, di ba? O kahit magalit, text niya, o. Andun mo na lang yan, burahin mo yan. Tama mo lahat. Lahat ayaw kung makakuha ng mistake eh. Maganda yung teacher. Ang talagang nag-check niya. Diba? Sigurado ka na talagang yung tama, walang dudang doon na walang nang bayad sa mga kasama mo. Fair yung grade, diba? Kaya natin Panginoon kapag nag-correct siya. Ang Diyos ang nagpo-correct sa atin eh. Maganda yung correction ng Diyos. Sometimes it comes from our parents. Sa ating mga magulang. Sabi ko kanina, kapag kabali mo lang first mo, classmate mo lang, parang wala kang tiwala. Baka kahit mali mo, isusulat niya yung mali, para mamali ka, pwede.
Pwede ka niyang himali. Di ko ba? Kaya yung mga magulang, sila yung nakakaalam kung ano yung tama at mali, di ba? Bahit sabi niyo, nagkakamali din naman sila eh. Pero almost or 100%, hindi nila kayo tuturuan o talagang 100% hindi kayo tuturuan na kayo gagawa ng mali. Tama ang gusto nila mangyari sa buhay natin. At kung tama naman tayo, hindi naman tayo tuturuan pa, di ba? Masaya na sila. Tayo, kapag tayo nakakagawa ng mali, anong nararamdaman natin? Subject ba tayo? Handa ba tayo na yung maling iyon gusto natin itama para not perfect na yung score natin? O parang wala lang? O mami, ito na yung score ko. Bigay, kunyari, 100 items, 50. Parang wala lang, laro-laro na, wala na, 50 nakuha. O nagkamali na sa 10. Mayroong mga bata talaga kapag yung namalitin na isa, hindi nakakatulong. Pinafind out na saan sila nagkamali. Nag-aaral sila, ayaw sila maglaro kasi gusto nila na sa susunod, perfect na ayaw na nilang mag-submit ng wrong mo sa kanilang mami o daddy, mama o papa. Di ba ba? Kasi mayroong kaakibat na ano yun eh. Ano yun? Anong tawag doon? Reward? Diba? Ano yun? Nakatabot sa dingding eh. Pag may 100 doon, cheese. Cheese lang. Ibigay ka ng cheese. Perfect eh. Kaya dito muna natin napapangili ang Diyos. Kapag yung same mistake, ginagawa mo na naman, ano yan? Diba? Ginagawa na natin, paulit-ulit lang. Di na natuto. Gusto natin, although talagang mayroong mga mistake na mamili tayo, kung maaari, hindi natin same mistake. Kundi, gusto na natin na sa harapan ng Panginoon, ginagawa na natin yung tama sa Kanya. At kung may malimahan, sabi nga niya, yung prudent daw, yung matalino daw, i-accept correction. Handa siyang tumanggap ng correction. Galing sa Diyos, mula sa lahat, from parents, from church ministers, and sometimes from experience. May mga learning tayo dyan. May mga mistake tayo dyan from the past na iyan ang magtuturo din sa atin upang sa susunod hindi na mangyari sa atin yung bagay na yun. Di ba't maganda? Kaya may mga magulang, kaya sila nagko-correct din dahil marami na tayo. Sabi niya dito sa 3:11, anak ko, huwag mong mamakin ang parusan ng Panginoon, ni mayamot man sa kanyang saway. Sapagkat sinasaway ng Panginoon ng kanyang iniibig, gaya ng ama sa anak na kanyang pinaluluguran. Kaya ito yung utos ng Panginoon eh. Kapag ikay sinasaway ng Diyos, huwag mo daw walang bahala. Gaya daw ng ama sa kanyang anak, dahil sa kanilang pagmamahal. Mapalad ang tao na nakatungkong ng karunungan at ang tao na nagtatamulang kaunawaan. Kita rin kapag tinuruan ka, naunawaan mo yung bagay na yun. Hindi yung pinapaunawa na ginagawa pang malago. Napakarami pang reason out, di ba? Maganda yung mayroong tender heart, Panginoon, sa akin ba yung salita mo? Turuan mo ako. Sa bawat linggong lumilipas, imposible naman na yung salita ng Diyos ay para sa ilan. Di ba yan ay para sa ating lahat? Na nagtuturo sa atin upang lalong matuwid yung ating mga lahat sa Diyos.
Walk wisely. Mga kapatid. Nung araw ng mga magulang na itatanong niyan sa puso, yung mga bata kami napakaano yan, kung ano yung nakikita nila, napakadali nilang i-imitate yan. At lahat ng ginawa natin, ano na itong mabuti o masama, mayroong balik yan. Naniniwala kayo doon? Amen. Lahat ng kindness, all kindness, na ginawa natin sa iba, iyak na bumabalik sa'yo. Kahit na hindi mo i-expect yan, kahit ginawa mo yun sa iyong sarili, ginawa mo yun sa Panginoon, ang Diyos matalino rin siya na ibinabalik niya kung ano yung ginawa. Meron nga akong nabasang kwento eh. Meron isang si Howard Kelly, isang magaling na doktor specialista. Alam mo, nabasa niyo ba? Bata pa siya, sinuruan na siya ng mga magulang niya na sa lahat ng kanilang paggawa ng mabuti, hindi kinakailangan laging binabayaran. Kindness, don't expect reward in every kindness that we do to others. Yun ang itinuro ng kanyang mga magulang. Na gumawa ka man ng mabuti, don't expect na i-return sa'yo, bayaran sa'yo. Kaya one time, si Howard Kelly, ano pa lang siya, mahirap lang sila. Kaya nagbebenta siya ng kung ano-ano sa mga bahay-bahay para meron siyang tent to school. Para meron siyang panggastos at kailangan self-supporting, ibig sabihin. Kaya nung time na Christian siya eh, nung time na almost giving up na siya, yung parang nag-give up na siya, pati yung faith niya sa Panginoon, nagugutom siya eh, habang nagbabahay-bahay siya nagtitinda. Sabi niya sa kanyang sarili, itong susunod na bahay na ito, kapatok ako, hingi ako ng something, sabi niya, na makain ko, bago ako, maubos yung lakas niya, sabi niya. Nung pumatok siya dun sa isang bahay, ang biglang bumungad sa kanya na paklat ng babae, dalaga. Ibinatilyo na siya. Nahiya siya, imbis na hingi daw sana siya ng pagkain, ang nasabi ka lang niya, kayo ng isang basong tubig. Pero dahil sa itong dalagang ito, binibining ito, mayroon din siya magandang kalooban. Nakita niya na namumutla yung humingi ng tubig sa kanya. Nagtimpla siya ng malaking basong gatas na malinis pa. Kaya sabi niya gano'n, nung binigyan siya, nabigyan yung strength niya, lumakas siya. Pati yung faith niya, sabi niya, mayroon pa rin pala mga taong mabuting kalooban, sabi niya. Kaya pati yung kanyang pananampalataya, strengthen sa Panginoon. Kaya dumating yung panahon, lumipas sa maraming taon, nakapag-aral na siya. Naging magaling siyang doktor eh. Kaya one time, doon sa city na yun, big city, doon siya nagtatrabaho sa malaking hospital. Mayroong dinala na babae doon na critically ill, sabi niya, may sakit. Na hindi kaya doon sa local lang na doon sa hospital lang na ano. Eh, dinala doon sa hospital doon ay andun yung mga specialista. Kaya yung narinig nung ano na yun, kasi specialista siya eh, narinig niya kung saang barangay, nanggaling yung may sakit na yun. Nagmamadali siya na pinuntahan kung sino yun. At nakilala niya yung nagbigay sa kanya ng isang glass of hot milk nung panahon na halos wala na siyang lakas na nagbebenta ang para sa kanyang sarili. Kaya ginawa niyang lahat eh. Ginawa niyang lahat para i-rescue yung buhay niya. Para mabuhay yung babaeng yun. At yun, siyempre, gumaling siya. Kaya nung yung bill na hindi pa siya nakikilala, yung last bill sabi niya, sinabihan niya yung sa hospital na yung bill ng babae yun na bibigay sa kanya yung final, pinaka-final siya daw mag-approve sa kanya. Kaya sinulatan niya yung bill ng babae. Kasi napakalaki, natatakot niya yung sabi niya, hindi na niya alam kahit full life ko, sabi niya, baka hindi ko kayang bayaran yung bill niya dun sa malaking hospital na yun.
Pero sinulat ni Dr. Howard Kelly, sabi niya, taste in full with one hot glass of milk. Makalagay dun sa bill niya. Babayaran niya kada hospital. Kaya nga, yung kindness na ginawa natin, na ginawa ng isang tao, in some way, sa ibang paraan, maaaring ibalik yan sa'yo ng Diyos. Kaya lahat na ng gawa ng tao, hindi limit ang Diyos na nakatingin sa lahat ng bagay na ating ginawa. Kaya nga dito, yung mga tinutulog nila sa atin, dapat po kapag pinukulay tayo, pinapasalamatan pa natin eh. Yun yung tamang attitude. Kapag na-realize mo naman, oo nga pala mali, salamat. Thank you po. Kaya sa mga anak, pasalamat kayo, andyan yung mga magulang nyo. Iniisip nyo ba minsan pag-gising nyo sa umaga? Naranasan ko yan eh, nung walang tao sa bahay. Si Lolo sa Kaselmen, nasa probinsya. Si Red, nasa trabaho. Yung anak ko, nasa dorm. Nung nakaraang Monday, nakasakit ako eh. Nakasakit ako ng almost 2 days. Uuwi ako ng bahay, ang dilim-dilim na. Hirap na hirap po ako buksan yung aking pintuan. Sabi ko, Diyos ko, ang hirap talaga pala pag no man is an island. Napakahirap pala mapasok ka sa bahay. Walang magbubukas sa'yo. Walang magbubukas. Madilim yung bahay. Tapos titignan mo yung kusina empty, yung kaldero empty. Magluluto ka pa. Kaya biglang nagkakaisip ko, sabi ko, naisip kaya ng mga anak ng mga to, na may mga magulang na pag-uwi nila, may nakaluto ng pagkain. O may mga magulang na nagtatrabaho 8 hours a day sa kanilang trabaho, pero pag uwi pa rin sa bahay, magkakandara ka pa rin mag-prepare, gigising ng umaga para i-prepare yung pagkain na yan. Kaya doon natin makikita yung mga halaga ng mga magulang natin. Honor them. Acknowledge them. Ikarangal natin sila. Hindi natin sasabihin, bakit siya pa kasi ang naging tatay ko? Bakit siya pa kasi ang naging nanay ko? Sabi ng Diyos, mahalin niyo sila. Hindi sinabi dito sa Biblia, mahalin niyo sila kapag mababalik sila. Kahit makamangyan, sila pa rin ang inyong mga magulang. Eh nagpapasalamat na tayo minsan kapag nagkakaedad sila, nagkakaroon pa tayo ng chance na ma-repay sila sa mga ginawa nila. Akala nyo napakadali? Nung mga maliliit tayo, kinising sila ng umaga. Hirap tayo sa parapan ng tulog mo. Biglang bumunga yung baby. Tede, parang kapag titimpla ka, hindi ka pwede niya magigising. Hihingi, may sakit. Hindi naman Father's Day yan, pero Grandparents Day. Isang araw magiging ganun tayo. Damang kawaited tayo. Diba? Ako, gusto ko maging grandparent. Sa sarili kong anak. Eh, pag sinasabi naman ako na hindi na daw siya mag-asawa kasi lagi daw siya nagkakasakit, hindi na ako mag-asawa. Sabi ko, anak, huwag. Mag-isa ka lang. Eh, makikita natin yung mga hirap nila. We must honor them. Kinakailangan natin silang kilalanin yung mga pagsisikap nila para maging normal yung buhay natin. Para witness tayo sa eskwelahan na makapwede tayo ng nari. Isang araw makakahanap tayo to seek for fortune na maging maganda rin yung buhay natin. Kaya minsan tayo ang mahal-mahal ng tuition fee. Sige na. Don't take falling down. Loan dito,
Mapalad yung mga magulang na hindi sapat lang para sa kanilang mga anak yung kinikita, hindi na mag-loan para sa tuition fee. Pero ngayon meron talagang kahit na hirap na hirap, basta lang may maibigay na bao. Pag nagsabi nga na, kailangan mo ng ganito, kahit mawala pang hawak, nag-oo na kaagad. Bakit? Kasi alam na kailangan ng anak niya. Di ko ba? Kaya para naman may pakita natin yung pagmamahal natin, makinig naman tayo sa mga sinasabi nila. Kapag may sinasabi ba sila sa atin, natututo ba tayong tumingin sa kanila ay-to-ay? Yung mga iba nagsasalita ka lang, hininiwan na. Hirap tayo ng gano'n. Hininiwan na, opo, pero nakatakbo na. Diba? Kitiran? Nahit mo na yung nanay mo, yung mami mo, nahit mo na. Ibig sabihin, nahit mo na yung puso na, natakpan na siya. Akala nyo hindi natatakpan yung mga yan. Kasi kapag mayroon naman special na okasyon sa buhay nila, gumawa naman may special na bagay para sa kanila. Yung pinaghirapan naman hindi lang yung dahil sa sobra-sobra. Doon mo nga mararamdaman Doon mo talagang mararamdaman yung pinagsikapan, hindi yung dyan na yung dami na kasi. Kaya yung bang something na nag-struggle na nang ibigay mo yung bagay na yun. Alam niyo kung ano yung witness niya. Baka ang witness niya roses. Diba? Kung ang witness naman niya ice cream. Witness namin ko ice cream. Dahil mahal mo siya, lumalaki na siya. Hot water na lang kasi pag ice cream, pangalado siya lumaki. Hindi yung mga bagay na hindi mababayaran. Na kapag nagtrabaho na kayo, hindi yung salary ninyong in-after nilang ngayon Yung marunong mo lang silang lingon Na kapag mga mahalagang aksyon sa buhay nila, anniversary ni Mami at Daddy, Mama at Papa, nandiyan pa rin sila, nagmamahalan sila. Kompleto pa yung pamilya, hindi single parent yung nadatnan mo. Isang pagpapala na yan, mga anak. Hindi sila nag-iwalay. Nagtingisan pa rin sila. In-accept nila yung kanilang weakness ng kanilang partner, di ba? Kaya binibuild up natin yung binibuild up natin. May mga weaknesses yan May mga mistakes yan. Pero ang pinakamaganda sa mga anak ng Diyos, we are learning from our mistakes and we are subject for correction. We accept correction. Hindi magaling na tayo. Hindi kaya na natin lahat. Bilang mga anak ng Diyos, kahit mas malayo na yung narating mo, kahit mas magaling ka na, mas maganda pa rin, mababa ka pa rin. Na-inaccept mo pa rin kung mayroon kang mali. At doon nakakagawa ang Diyos sa buhay mo. Magiging blessing ka pa. Amen? At panghuli, mga kapatid, parang malalim na rin ko ngayon dati na nagsisinya sa akin. Practice discipline. Practice daw natin yung discipline. Panghuli na to. Because I fear and respect God, I am moved to do what He says. Nakahanda ako na sundin kung ano yung sinasabi sa akin. Ako'y natutuwa. Ako'y nagagala. May nakarang linggo. Dati na-obserbahan ko yung mga nakarangan ng mga gawain. Medyo marami-rami yung uli. Pero nakarang linggo natutuwa ako pag-start ng ating devotion, nandito na lahat. Present na. Ay nung pag-uwi ko ng bahay, salamat Panginoon. Kanina parang nalate ka ng konti naman. Sana sa susunod, nare-realize natin yung mga bagay niyo. Kung gaano kagalak ang Panginoon na hindi natin siya nilalakawan. Alam niyo paano pwede pa rin natin nakawan ng Diyos?
sabing oras, sabing pagsamba sa Panginoon. Yung ating pagluhod, pwedeng nakawin mo yan. Hindi ka na makatama dyan. Ay, yung discipline. The Church of God. Salamat sa Panginoon. Nakita natin, nagiging organized na. Luto na. Wala na nagkukumawag sa kusina habang nagsiservice, di ba? Sino ba yung ano ngayon? Salamat, nakaredy na lahat. Yung mga walk-in ba? Yung mga walang sasakyan? Salamat, nakaredy na bago mag-service. Eh kapag nahuli sila, tayo naman tayong nakabawan. Ay sila kasi ano naman, magpagandang loob naman tayo. Malalay tayo. Kung nauna ka, nahuli sila, nakalimutan yata nila na sila yung ano. Ikaw na, parang natatapalan yung pulang, di ba? Ganun lang. Eh, salamat sa Panginoon. At yung ating mga anak, matuturuan namin silang magulat. Kahit ang liit pa, malalim pa sila sa lababo. Nakaganon sila sa lababo, pero salamat sa Panginoon na they are not special. Alam niyo natin yung the family of God. Kasi kapag hindi kayo bilang sa pamilya nito, hindi na kayo kasali. Hindi na ililista yung pangalan niyo dyan. Discipline. Practice daw yan. Sabi niya rin sa 1:15 ng Proverbs. Anak ko, huwag kang lumangat sa daan ng kakamangga, tigilid mo ang iyong paa sa kanilang mga landas. Ito kailangan ng disiplina dito Gusto mo sumama sa kanilang barkada. Hindi naman tama yung kanilang lakad. Kinakailangan i-control ang iyong sarili. At hindi mo kaya yung bagay unless nahulingi ka ng tulong sa Diyos. Tulungan mo ako, Panginoon, na makaiwas ko. Bigay mo ako ng tulong sa Panginoon. Panginoon, para may pagtanggol ko ang aking pananampalataya. Kaya meron na isang kabataan ngayon. Alam niyo, gusto niya yung kanyang kursong kinuha. Dahil alam niya magagamit niya ito sa Panginoon. Pero ngayon, hingyan na siya sa Panginoon kasi doon sa kanilang choir na yun, sila kailangan nila magsuot ng ganito. Ganyan. Kaya sabi niya, I need to decide. Naiwanan ko na to. Magpapaalam na ako sa aking dito. Dahil ayaw ko magsuot ng hindi kalooban ng Diyos. Sabi naman namin, tapusin mo lang yung STEM na to. Dahil may hirap na meron kang backstop dahil pag-apply ng trabaho. Tutulungan ka ng Diyos. Dahil alam ng Diyos yung nakakal ng puso natin. Naibig natin sa sumunod sa mga lakad ng Diyos. Practice discipline, not to answer harshly, but to answer gently sa mga taong maaaring pinagawa ka. Discipline din yun Yung kaya mong kontrolan yung sarili, na hindi ka makikipagsasalan sa kanila, makikipaglakasan ng bote. Resist temptation. Slumfulness. Isa rin yan na dapat daw na paglabanan natin. Yung kabagalan, masakit naman mahingin. Alam mo ng linggo na, masan yung aking suklay? Yung sapatos ko mami, nasaan? Yung ano pa, yung bag ko, yung Bible ko po, asaan? Yung maliliit na kailangan mo disiplinahan ng sarili mo. Alam mo na mabagal lang kumilos. Unahan mo na. Unahan mo na silang maligo kung nauna sila sa banyo. Kasi matagal pinikiskis mo pala ng kuko mo Huwag ang tuhog mo, ginagaling mo pa Unahan mo na, discipline. Kaya hindi na hindi matusunod sa pagsamba. Diba? Glory! Anong glory? Katakawan! Baka naman lubos mo na lahat, maraming natira sa kanila, ang mga kapatid mo. Hanggang dito na. Gusto mo pa rin, wala na, kahit na ni Aling, di ba? Glory! Alam mo na naman lang na. Baka sabi ng Diyos, magpaksin na naman na para sa gawain sa linggo. Anak, ipagpaksin mo naman yung gawain sa San Pablo. Yung sa Cavite kasi ayaw
Busy na nila, baka naman nakakalimot na. Baka yan naman tinatawag na ng Panginoon. Baka masyado ko nang nailig sa malamig. At ginaganahan ka na ng gusto sa pagkain. No, kami. Baka kailangan minsan tanggihan mo rin ang mga nakakaas yung yan. Yung gana mo sa appetite kasi yan eh. Pero kung mayroon kang talagang matinding kailangan sa'yo, hindi makakit hindi ka magpaksin kapatid, di ba? Meron pa ba nagpapaksin ngayon tapos na yung ating anniversary? Amen. Hindi ba na sinabi, noon anniversary, kailangan na ng pagkala pa lang. Sa panahon ito, kailangan pa rin, napakasama ng ating panahon. Kailangan pa rin ang mga ngaral ng anointing ng Holy Spirit. Na kailangan pa rin natin makakalong Espiritu ng Diyos pag-araw ng linggo. Ng Diyos ay magliligtas pa rin. Kapag tayo nakita ng Diyos, na yung ating puso, ibig natin, nag-aayon tayo, dumadalagin tayo, gumigising tayo ng umaga para idalangin yung gawain ng Panginoon. Di ba magtatagumpay ang ating Panginoon? Nakita niya ngayon, mabilis ka na. Nakita niya ngayon, sinatanggihan mo lang yung sarili. That is wisdom. Nakikita mo yung pangangailangan ng iglesia. Nakita mo yung matinding pangangailangan sa gawain ng Diyos. Pagpangkin sa sarili. Minsan gusto-gusto mong bilhin yung isang bagay. Diyos, bilhin niya yun. Ang dami-dami mo ng damit eh. Punta ka sa parado, wala akong damit. Purong-purong na, hindi na makahanap yung mga nakalagay sa parado, hindi na yung mga hammer eh. Kasi siksik-siksik na tapos. Wala akong damit. Katakawan din yan sa ano. Ang dami pang gamit, bili ng bili. Kahit kayo kaya yan, may presyo din yan. Diba? O baka pwede mo naman yung ipamigay yan sa mga walang pambili. Pwede rin yan eh. Yung sapatos, napakarami na nakahereda. Baka inildamangot ka na. Ang dami na. Maghanap ka na ng kakayat ng kamo. Sister, nakakayaman, ibigay ko lang po sa'yo. Pero sobra-sobra na yung nakahereda doon. Katakawan. Practice discipline. Nasa atin naman yan. Alam naman natin kung nadidisiplina natin ang sarili natin eh. At saka yung kasalaman sa pagtulog. Ano din yan? Kailangan ng disiplina. Nakatulog ka na, sobra na sa 8 hours eh. Kapag gusto mo pa rin matulog ng 9 hours, 10 hours na, kapakawan na rin yan sa pagtulog. Kailangan mo lang tumanggi sa iyong sarili. 6 hours ka matatanda, mahaba na yan eh. Matulog ka pa ng hapon ng mula alauna hanggang sobrang naman na. Baka tinatawag na ng dumalangin eh, sarap ang matulog talagang. Lalo na pag umulan, napakasarap matulog. Baka ang laki-laki na ng ambok ng disney mo. Baka tinatawag na ng Panginoon, gumising ka. Para mag-exercise ka na. Dumalangin ka na. Exercise mo lang yung kaluluwa. Panalangin ko yung mga kapatid. Kaya yung pamagal ito mga kapatid, a prudent life. Piliin ba natin yung bagay na yun? Seeking wisdom from God, accept correction, and practice discipline. Yan po yung ating napag-aralan sa umagang ito tayong lahat. Sabi po na lang yun. Ngayon natin sa